Mga kababayan, welcome back sa ating channel, #WalkWithLan. Ang channel na naghahain ng katotohanan na parang sisling sisig, mainit at walang paligoy-ligoy. Ako si Lan ng #WalkWithLan. At ngayon, tatalakayin natin ang isang mainit na issue na nagpapakita kung paano ang Philippine politics ay puno ng drama, hypocrisy at hidden agendas. Binansagan si Senador Kiko Pangilinan na iyakin sa ganang mamamayan ng Net 25. At sabi pa, troll down ng China ang mga kontra sa kanya. Ano ba talaga ang totoo? Noong September 2025, sa isang episode ng Saganang Mamamayan, ang public affairs program na hosted ni Rodante Marcoleta at iba pang respected anchors, pinag-usapan ang flood control issues. Biglang nadamay si Sharon Cuneta, asawa ni Kiko, at tinawag nilang insulting ang reaksyon ni Kiko. Resulta, nagdemand siya ng public apology at nakuha naman niya. Pero bakit ba siya tinawag na iyakin? Dahil ba sa sobrang sensitivity niya sa criticism o may mas malalim na agenda? Ngayon, susuriin natin ito intellectually. Bakit pabor tayo sa China sa ilang aspeto at bakit ang saganang mamamayan ay isang beacon ng truth-telling para sa mga kabataan at OFWs na interesado sa politika. Ito ay para sa inyo, para maging informed at empowered kayo. Stay tuned dahil witty breakdowns at facts ang hatid namin. Do not forget to like, subscribe at hit that bell. Ano sa tingin ninyo? Overreact ba si Kiko? Comment below. Mga kababayan, let's dive deep. Sa Gana ng Mamamayan, isang programa sa Net 25 na affiliated sa Iglesia ni Cristo ay kilala sa kanilang straightforward discussions on Philippine issues mula corruption hanggang public service. Hosted ni Senador Rodante Marcoleta na ngayon ay senador pa. It's not just chismis, it's fact-based commentary para sa mamamayan. Noong August 29, 2025, pinag-uusapan nila ang flood control probe. Nadamay si Sharon Cuneta dahil sa alleged connections sa corruption issues at ang mga anchors ay nagbiro na baka iyakin si Kiko sa kanyang reaksyon. Ayon sa official statement, si Kiko ay nag-Islam sa Net 25, calling them unprofessional at demanding apology. At nakuha niya, si Anchor Nelson Lubao ay nag-public apology sa Facebook saying, Senador Pangilinan has publicly stated that his wife was hurt by our words and I take him at his word. Pero bakit ba kailangan maging dramatic? Hindi ba ito example ng hypersensitivity? Sa politics, criticism is part of the game, lalo na kung public figure ka. Pero si Kiko, parang crybaby mode on. Okay, critically speaking, ito ay nagpapakita ng pattern. Si Kiko ay mabilis na mag-react sa personal attacks pero slow sa real issues like farmer support o economic reforms. I remember his tenure bilang senador. Marami siyang bills on agriculture pero critics say it's more talk than action. At ang incident na ito, instead of addressing the flood control concerns na affects millions of Pinoys, lalo na sa OFWs families back home, naging focus ang kanyang ego. Mga kabataan, imagine niyo kayo sa abroad, working hard, tapos politicians dito ay nag-aaway over petty insults. Ano ba yan? Ayon sa inquiry reports mula September 2025, ang anchors ay nag-apologize pero si Kiko ay nag-continue sa pag-condemn. Troll ng China wait, we will get there. Pero una, pabor tayo sa ganang mamamayan dahil sila ang voice ng ordinaryong mamamayan, hindi elite politicians. Kiko, if you're watching next time, wag iyak, debate, dapat, no? Ayan. Pero magaling naman din po yan si Kiko. Ngayon, let's zoom out. Bakit ba si Kiko ay prime target ng criticism? Si Francis Kiko Pangilinan ay senador since 2001 with breaks at kilala sa liberal stances. Pero critically, marami siyang missed opportunities. Sa anti-corruption protest ng 2025 to 2026, ayon sa Wikipedia, siya ay involved sa leftist opposition, groups like Akbayan. Pero critics say it's selective. Hindi ba siya vocal enough sa Duterte era issues noon?
Okay? At sa mga family angle, nadadamay lagi si Sharon. Pero isn't that fair game sa politics? Parang Hollywood drama. Senator by day, showbiz defender by night. Pero sa Senate po, siya ay chair ng Agriculture Committee, pero farm gate prices remain low. Data mula sa government reports, rice prices soared in 2025, yet his Sagip Saka Act implementation issues galore. Para sa mga OFWs, ito ay relevant. Kayong nagpapadala ng pera sa pamilya, affected kayo sa high food costs, mga kaibigan. Sabi ng mga kontra, si Kiko ay soft sa real reforms, pero tough sa media stance. Sa 2025 flood probe, instead of uniting, nag-focus sa personal hurt at ang iyakin label, it sticks dahil sa kanyang emotional speeches. Sa Senate sessions, marami siyang teary moment on social issues, pero bakit hindi channel that energy sa action? Pabor sa ganang mamamayan, ang programa na ito ay hindi bias, it's pro-mamamayan. It discusses real events like INC statements on national issues at critical ng corruption regardless of party. Unlike some senators na talk lang, sila ay action-oriented. Sa barangay segments, mga kababayan, ito ang journalism we need. Okay midway na tayo mga kaibigan, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay Ay nako, mga kaibigan ngayon the juicy part, bakit daw troll ng China ang kontra kay Kiko? Sa kanyang sponsorship ng Senate Resolution number 256 noong January 2026, si Kiko ay nag-condemn sa Chinese embassy statements, calling them undiplomatic. Sabi niya, we will never bow down to Xi Jinping's illegal claims. Wow Isn't this aggressive posturing harming Pinoys? Ay nako, Philippines-China relations ay puno ng potensyal. Fact mula sa 2026 reports, China ay largest trading partner, exports ng durian, bananas at iba pa ay umabot sa billions. Sa 2026, may visa-free policy for Chinese citizens at talks for code of conduct sa South China Sea. Ayon sa Chinese Embassy, sound economic ties require stable relations. Hindi threat, opportunity. Si Kiko ay parang barking dog sa WPS, pero forgetting trade imbalance ay pwedeng balansehin sa cooperation. Sabi ng analyst sa Chatham House at SCMP, aggressive approach ni PH ay hindi effective, better diplomatic like Malaysia or Singapore. Sa 2026 ASEAN chairmanship, Marcos ay pushing for binding COC, pero Kiko's trolling accusations sa critics ay divisive. Troll ng China, no, mga kritiko ay pro-PH, saying his stance risks escalation. Chinese Ambassador Ji Kwang ay nag-host ng New Year party emphasizing consensus. Bakit hindi support that? Para sa mga kabataan at OFWs, kayong nasa abroad, benefit kayo sa strong China ties, jobs in BPO, tourism boom. Kiko, stop crying wolf on China. Start building bridges. Pabor sa saganang mamamayan. Sila ay vocal sa balanced views, like sa November 2025 episode on protest, framing family love over politics. Okay mga kababayan sa buod, si Kiko ay iyakin dahil sa overreaction like sa Net25 incident. Fact by sa apologies at statements. Ang kontra sa kanya ay hindi China trolls. Sila ay truth seekers pushing for diplomacy. Pabor tayo sa China economic benefits, potentials sa 2026. Pabor sa ganang mamamayan, real journalism para sa bayan, hindi elite echo chambers. Sa 2025-2026 anti-corruption protest, unity ang key, hindi division from aggressive stances.
Kiko time to toughen up. Philippines needs leaders na witty, not whippy. Salamat sa panonood mga kababayan. Ito ang hashtag #WalkWithLan, intellectual at fact-based para sa inyo. Anong thoughts ninyo? Comment down below, share at subscribe para sa more. Mas malalim na Philippine politics, kita-kits. Mabuhay po ang Pilipinas!